Paano ka napuruhan ng ganoon? Sa tingin ko, sapat ang lakas mo para harapin ang tatlong lalaking iyon, ulit ni Luan. Sumagot si Lin Hualong, nakalimutan kong banggitin, nakipaglaban ako sa isang eksperto sa Divine Realm. Habang tumatakas, muntik na akong mamatay. Matagal na akong hinahabol ng tatlong ito, pag-amin niya. Tinanong ni Luo Chin ang layunin ng mga dayuhan, ano ba talaga ang tangkal ng mga dayuhang ito rito? Palihim na tumatawid sa hangganan. Ano ang posibleng mapapala nila rito? Ibinunyag ni Lin Hualong ang kanilang mga intensyon, ang layunin nila ay guluhin ang Divine Lotus Gathering. Ang pagtitipong ito ay isang napakahalagang taunang kaganapan na ginaganap sa West Mountain. Nagtitipon doon ang mga eksperto mula sa buong mundo. Isipin mo na lang kung may maganap na atake sa gitna ng gayong mahalagang kaganapan. Masisira ang reputasyon ng lugar. Magsisimulang magtanong ang mga tao kung hindi nila kayang protektahan ang kanilang sarili, bakit pa sila magdaraos ng gayong pagpupulong. Nagpatuloy siya, maraming eksperto ang naimbitahan, kaya dapat ay handang-handa sila. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga nag-ayos ng pulong na ito ay labis na makapangyarihan. Isa sa kanila ay ang disipulo ni Grandmaster Vidra. Binalaan pa nga namin sila na maaaring may panganib, kaya pinalakas ang seguridad. Pagkatapos ay humarap si Lin Haong kay Lu Chin at nagtanong, sa nga pala, Instructor Luo, hindi mo pa sinasabi kung ano ang pakay mo rito. Karamihan sa mga tao ay pumupunta lamang para sa pagtitipon. Simpleng sinabi ni Luan, pumunta ako rito para pumatay ng isang tao. Nagulat si Lin Hong, naglakbay ka ng ganito kalayo sa isang lugar kung saan karamihan sa mga tao ay hindi maglalakas loob na tumapak, para lang pumatay ng isang tao. Ipagpalagay ko na sino man iyon ay nakagawa ng isang bagay na talagang kakilakilabot para gawin mo ang lahat ng ito. Nag-alinlangan siya sandali bago idinagdag, Instructor Luo, alam kong hindi ako kasing lakas mo, ngunit kung kailangan mo ang aking tulong, sabihin mo lang, gagawin ko ang aking makakaya para suportahan ka. Kinilala ni Lu Chin ang kanyang alok, aalalahanan ko iyan, sabi niya. Itinuro ni Lin Haong ang isang malayong bundok, ang lugar ng pagpupulong ay nasa burol na iyon, impormasyon niya. Instructor Luo, maaari ko bang itanong kung sino ang iyong pinuntahan para patayin? Malayo rin itong lugar na ito sa sibilisasyon, sagot ni Lu Chin nang walang pag-aalinlangan, narito ako para patayin si Labo Yandong. Gulat na gulat si Lin Haong. Ano, narito ka para patayin si Lab Yandong? Nagbibiro ka ba, Instructor Luo? Halos hindi siya makapaniwala. Alam mo ba ang kanyang pinagmulan? Si Lu Yandong ang huling disipulo ni Grandmaster Vidra. Itinuturing siya ni Grandmaster Vidra na parang anak, at isa siyang divine level cultivator. Hindi natin maaaring maliitin ang kanyang kapangyarihan. Itinuturing siyang Diyos ng buong West Mountain. Nagpatuloy siya, hindi ko itatatwa na labis kang makapangyarihan, ngunit kahit ikaw ay walang laban sa kanya. At kahit na magtagumpay ka sa pagpatay kay Labo Yandong, ano ang mabuting may dudulot nito? Kung mapatay si Grandmaster Vidra, sino ang tutulong sa atin na labanan ang ating mga kaaway? Hindi tayo makakahanap ng isa pang divine level expert sa ganitong kaunting panahon. Kung wala si Grandmaster Vidra, ang buong bundok ay babagsak sa kaguluhan. Sa kabila ng mga salita ni Lin Huaong, nagsimulang lumakad si Luo Chin patungo sa bundok. Mabilis na humingi ng tawad si Lin Haong, patawarin mo ako, Instructor Luo. Labis akong nagulat at napalayo sa aking sarili, ngunit pakiusap, subukan mong unawain ang aking punto. Sa ngayon, mahalagang panatilihing buhay si Grandmaster Vidra. Hindi ba maaaring maghintay ang bagay na ito? Humarap si Luan sa kanya ng may seryosong ekspresyon, Lin Hong, makinig ka ng mabuti. Wala akong pakialam sa iniisip ng sino man tungkol sa akin. Nililinaw ko ito, kung sino man ang magtangkang pigilan ako, papatayin ko sila. Kasama ka na roon. Siguraduhin mong mauunawaan ng lahat. Walang sino man ang dapat makialam. Pagkatapos ay idinagdag niya, tungkol naman sa lahat ng iba pa, ako na ang bahala. Lumipat ang eksena sa Divine Lotus Camp. Sa labas, isang monghe ang nakatayo, nakikinig sa papalapit na mga yapak. Sa loob ng isang tolda, pumasok ang isa pang monghe at hinarap ang Grandmaster. Grandmaster, mayroon akong iuulat. Batay sa aking mga obserbasyon,
hindi bababa sa 1,000 tao ang dadalo sa pagkakataong ito. Magiging malaking tagumpay ang ating pagtitipon. Tumango ang Grandmaster bilang pagsang-ayon, iyan ay napakagandang balita. Kapag napagmasdan ko na ang pag-unlad ng mga mananampalataya, kukumpletuhin ko ang aking mystic cards. Kung nagtutulungan kami ng aking master sa simula pa lamang, tayo na sana ang pinakamalakas sa buong mundo. Ang aming master ang pinakamalakas. Pagtitibay ng mga tagasunod sa paligid niya. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Grandmaster Labandang. Napuno ng paghihinala ang kanyang mga mata. Sino ka? Mahigpit niyang tanong. Humakbang si Luan, ang pangalan mo ba ay Labyandong? Tanong niya. Nanatiling kalmado si Luyandong, binata, ipinagbabawal na lugar ito. Walang sino man maliban sa akin at sa aking mga tagasunod ang pinapayagang pumasok dito. Kung mayroon kang gustong pag-usapan, maghintay ka sa labas ng 2 minuto. Kapag natapos ko na ang aking gawain, tatawagan kita, pahayag niya. Ngunit walang balak maghintay si Luan. Sumugod siya, handa nang umatake. Gayunpaman, laking gulat niya nang harangin ng Dharma Wheel ang kanyang atake. Napagtanto ni Luan na nagtataglay si Labo Yandong ng isang depensibong artepakto. Samantala, sumigaw ang tagasunod, isa siyang assassin. Paano siya naglakas loob na tangkaing patayin ang ating Grandmaster? Hindi ka patatawarin ni Lord Buddha. Walang pag-aalinlangan, binuhay ni Luan ang kanyang kapangyarihan sa mata, napuksain silang lahat. Ngumisi si Labo Yandong, isa ka lamang menor na Grandmaster, ngunit akala mo kaya mong pumatay ng isang katulad ko. Nakikita mo ang protection ng aking Dharma Wheel, hindi ba? Hindi mo man lang makakayanan ang atake nito. Pagkasabi nito, naglunsad si Grandmaster Luyandong ng isang atake kay Luchin. Gayunpaman, laking gulat ng lahat nang suluhin ni Luan ang protection ng kanyang Dharma Wheel gamit ang kanyang mga hubad na kamay. Sinabi ni Luchin, papatayin ako ng larwang ito. Nagtatakang tanong ni Labyandang, hininto niya lang iyon gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sino ba talaga ang taong ito, at saan niya nakukuha ang gayong napakalaking kapangyarihan? Habang tinatangkang tawagin ni Luyandong pabalik ang kanyang Dharma Wheel, napagtanto niyang hindi ito babalik. Frustrado siyang bamulong, nagiging sakuna na ito. Sinusubukan niya bang nakawin ang aking Dharma Wheel? Nagpatuloy si Labyandang, mayroon ka bang ideya kung anong uri ng kayamanan ito? 40 taon ko na itong nililinang. Sa tingin mo ba basta-basta mo na lang itong makokontrol mula sa akin? Dahil sa galit, ipinahayag niya, ikaw na bata ka, mamamatay ka sa iyong kawalang galang. Pagkasabi nito, naglunsad siya ng isang malakas na atake gamit ang kanyang Dharma Wheel. Gayunpaman, ngumisi si Luan, 40 taon ang ginugol mo para kontrolin lang ang larwang ito. Walang pag-aalinlangan, kinuyam niya ang kanyang kamao at ganap na winasak ang artepakto. Ang pagkawasak ng Dharma Wheel ay nagkaroon ng agarang epekto. Umubo ng dugo si Grandmaster Labo Yandong, natamba-tamba at humihingal. Paano ito nangyayari? Labis akong naghirap sa paglilinang ng aking Dharma Wheel. Isang flashback ang lumitaw, na nagpapakita ng isang mas batang Labo Yandong na nakikipag-usap sa kanyang Grandmaster. Sinabi ng Grandmaster sa kanya, Labo, hindi nakasulat sa iyong kapalaran ang maging isang Grandmaster. Ang iyong talento ay masyadong limitado. Mananatili ka sa mababang antas. Gayunpaman, walang pagod kang nagtrabaho sa iyong paglilinang. Isa kang dedikadong estudyante, at dahil doon, ipinagkakalob ko sa iyo ang kapangyarihan ng Dharma. Gamitin mo ang iyong dugo upang bumuo ng koneksyon sa sandatang ito. Balang araw, hindi mo nakakailanganing lumaban, palagi ka nitong paprotektahan. Bumalik sa kasalukuyan, nagtanong si Luandong, binata, sino ka at bakit mo ako gustong patayin? Wala akong natatanda ang ginawa kung anumang makakasama sa iyo. Ngumisi si Luan, sinumpa mo ang maraming tao sa pagkukunwari na nagbibigay ng mga biyaya. Marami na akong nakaharap na mga manloloko, ngunit wala pang katulad mo. Sabihin mo sa akin, nang gawin mo ang lahat ng iyon, naisip mo ba ang araw ng iyong pagbagsak? Ngayong kaharap mo na ang iyong katapusan, ano ang pakiramdam? Si Grandmaster Labo Yandong, nagulat pa rin, ay bamulong, nagtataka ako kung bakit mo ako hinahabol, ngunit ngayon naiintindihan ko na. Kabilang ka sa pamilya ng mga sinumpa ko, hindi ba?
Umaasa ka bang aalisin ko ang kanilang sumpa? Ngumisi siya at naisip sa sarili, gagawin niya ang lahat para iligtas ang kanyang pamilya. Gayunpaman, matatag na sinabi ni Luan, nagkakamali ka. Ako mismo ang magliligtas sa aking pamilya. Hindi ako pumunta rito para makiusap, pumunta ako rito para wakasan ka. Pagkasabi nito, naglunsad siya ng isang matinding atake kay Grandmaster Labo Yandong. Lumipat ang eksena sa isang pagtitipon ng mga monghe. Tanong ng isa sa kanila, anong nangyayari sa loob? Bakit hindi pa lumalabas ang Grandmaster? Sumagot ang isang cultivator, mukhang peke ang buong balita. Pumunta lang ako rito dahil kay Grandmaster Lab Endong, ngunit dahil wala siya rito, wala na akong dahilan para manatili. Kung gusto ninyo ang basbas ng Grandmaster, kailangan ninyong maghintay, singit ng mga tagasunod ni Lu Yandong. Sa sandaling iyon, sugatan at balisa, tumamba-tamba si Lu Yandong sa eksena. Naisip niya sa sarili, hindi ako makapaniwala. Isang hindi kilalang tao ang bumaliktad sa aking mundo. Pinilit niya akong iwanan ang protection na array na ibinigay sa akin ng aking master. Pagdating ng aking master, sisiguraduhin kong papatayin ko ang walang hiyang iyon. Sa sandaling iyon, lumitaw si Luan at nang uyam, saan ka pupunta, matandang manloloko. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang malakas na suntok kay Lab Endong, na nagpatamba rito sa lupa. Hindi makapaniwala si Labi Andang at umutal, paano ito nangyayari? Nasa akin ang protection na Dharma Beads. Kaya kung mag-teleport ng milya-milya. Paano mo ako nahuli sa gitna ng maraming tao? Pinagmasdan ni Lin Hualang ang eksena at naisip, gaya nga ng sinabi ni Ginoong Luan, papatayin niya si Lu Yandong sa harap ng lahat. Dahil sa desperasyon, nagmakaawa si Lu Yandong, pakiusap, huwag kang lumapit. Makinig kayong lahat, nagtipon kayo rito para sa akin sa West Mountain. Wala akong kapantay na reputasyon. Kung itataas ko lang ang aking kamay, 100 eksperto ang tutulong sa akin. Oo, maaaring patayin mo ako, ngunit hindi ka hahayaang umalis ng buhay ng mga taong naririto. Ngumisi si Luan at sinabi, alam mo ba noong unang beses kitang nakita, kaya kitang patayin noon mismo. Ngunit hinayaan kitang mabuhay. Alam mo ba kung bakit? Dahil nagawa mo ang pinakasamang gawa na may isip. Minanipula mo ang paniniwala ng mga tao. Walang saysay ang patayin ka ngayon maliban kung wawasakin ko muna ang bulag na pananampalataya ng mga tao sa iyo. Ilalantad ko ang katotohanan na hindi ka karapat-dapat tawaging Grandmaster. Niloko mo ang iyong mga tagasunod, at marami sa kanilang mga pamilya ang nagdusa dahil sa iyo. Napagtanto ni Labo Yandong ang intensyon ni Luo Chen at nagtanong ng may pagkabahala, ano ang balak mong gawin? Walang imak, binuhay ni Lu Qin ang kanyang kapangyarihan at pinakawalan ang hindi mabilang na nakakulong na kaluluwa mula sa katawan ni Lu Yandong. Bumagsak si Lu Yandong sa kanyang mga tuhod sa kawalan ng pag-asa at bumulalas. 40 taon. 40 taon ng pagsisikap, nawala. Napasinghap sa takot ang mga tao. Mga espiritu, biglang lumabas mula sa kanyang katawan. Hindi ka panipaniwala. Si Grandmaster Labo Yandong ay nagsasagawa ng masasamang sining sa mundong ito. Ang pinakamasamang uri ng paglilinang ay ang umaasa sa pagnanakaw ng kaluluwa ng iba, at iyon mismo ang ginagawa niya. Hindi ako makapaniwalang sumusunod tayo sa isang napakasamang tao. Gayunpaman, tumanggi ang tapat na mga tagasunod ni Lu Yandong na tanggapin ang katotohanan. Kayong mga dayuhan, nagkakalat lang kayo ng maling akusasyon laban sa aming master. Si Grandmaster Lu Yandong ay hindi kailanman gagawa ng gayong kasamaan. Naiinggit lang kayo sa kanyang reputasyon at sinusubukang suruan siya. Humakbang ang isa pang monghe at sinabi, isa rin akong monghe. Sa tingin mo ba talaga magsisinungaling ako sa harap ng lahat? Sa sandaling iyon, dumating si Grandmaster Dangba at nagsalita, nauunawaan ko na hindi kayo nagtitiwala sa sinuman, ngunit tiyak na magtitiwala kayo sa akin. Nagbulungan ang mga tao sa kanilang sarili, kinikilala si Dangba bilang Grandmaster. Tumingin ng may pagdududa si Lab Yandong at nagtanong, Dangba, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ngumisi si Dangba at sumagot, Lab Yandong, naging mahusay ka na sa pag-arte, at ngayon tinatanong mo ako kung ano ang ibig kong sabihin. Nagtatago sa likod ng dahilan ng mga biyaya habang isinasakripisyo ang iyong mga tagasunod upang mapataas ang iyong sariling paglilinang.
Libo-libo na ang nagawa mo nito. Sa tingin mo ba hindi ko malalaman ang iyong kasuklam-suklam na mga gawa sa kabila ng pagiging bahagi natin ng parehong sistema? Tumigil siya bago nagpatuloy, bahagya ko palang kinakalmat ang ibabaw. Kung ibubunyag ko ang lahat, mas marami pang lilito. Lumakas ang depensa ni Labyandong at sumagot, tumigil ka sa paninira sa akin. Mayroon ka bang anumang ebidensya para patunayan ang iyong mga akusasyon? Kung magpapatuloy ito, bukas maaaring may iba na lang na lumitaw at sabihing si Grandmaster Dang Ba ay isang masamang tao rin. Sa sandaling iyon, humakbang ang isa pang individual at nagpahayag, ang lahat ng sinabi ni Dang Ba ay ang katotohanan. Ito ang bid, Luandong, na ipinamamahagi mo sa iyong mga tagasunod. Bawat taong naririto na may kapamilyang naging tagasunod mo ay alam kung ano talaga ang mga bid na ito. Tumigas ang ekspresyon ni Lobo Yandong habang humaharap siya sa bagong dating at nagtanong, Mui, ano ang balak mong gawin? Walang pag-aalinlangan, dinurog ni Mui ang bid at matatag na sinabi, Lu Yandong, responsable ka sa pagkamatay ng aking mga magulang. Nang aksidenteng mabasag ng aking ina at ama ang kanilang mga bid, pareho silang namatay. Simula noon, isang apoy ng pagkamuhi ang nagliyab sa loob ko, na nagtulak sa akin na hanapin ang katotohanan. Gumugol ako ng 10 taon sa paniniktik sa iyo, naghihintay sa mismong araw na ito. Labis akong natutuwa na maaari kitang wasakin bago ako mamatay. Habang bumabagsak si Mui, ang kanyang kaluluwa ay pumasok kay Luyandong. Napasinghap sa hindi makapaniwala ang mga mungheng nakasaksi sa eksena, na bumulalas, ang Grandmaster na labis nating iginagalang ay lumabas na isang napakasamang tao. Dahil sa takot, tumutol ang Grandmaster, hindi. Lahat kayo ay nagkakamali. Hindi ko alam kung paano siya namatay, ngunit hindi ako kailanman nakagawa ng gayong kasamaan. Humakbang si Luan at sinabi, may isang nagyayabang kanina lang na kung itataas niya ang kanyang kamay, libo-libo ang tutulong sa kanya. Ngayon, libo-libong tao ang handang putulin ang mismong kamay na iyon. Tanungin ko kayong lahat, ano ang dapat gawin sa walang hiyang ito? Mayroon pa bang gustong ipagtanggol siya? Sabay-sabay na bumulalas ang karamihan, patayin si Lobby Yandong. Walang pag-aalinlangan, naglunsad si Luan ng isang atake, na pumutol sa isang kamay ni Luandong. Hawak ang kanyang dumudugong braso, sumigaw si Luyandong sa sobrang sakit, winasak mo ang aking Dharma Wheel. Pinilayan mo ang buo kong paglilinang. Ang aking reputasyon ay wasak na. Mayroon ka bang ideya kung ano ang ginawa mo? Labis akong pinahahalagahan ng aking Grandmaster na si Vidra. Ngumisi si Luan at malamig na sumagot, ang kamatayang ibibigay ko sa iyo ay isang bagay na karapat-dapat masaksihan. Sisiguraduhin kong magdurusa ka kapwa sa isip at katawan bago ito matapos. Biglang nagbago ang panahon. Bumigat ang atmosfera, at nagtinginan sa paligid ang karamihan na gulat, na bumulalas, anong nangyayari dito? Ang lawa na puno ng tubig ay ganap na nagyelo. Isang maringal na figure na nakasakay sa isang elepante ang papalapit. Nang makilala nila ito, isa lamang sa divine level ang may kakayahang kontrolin ang kalikasan mismo. Bulalas ng isa sa mga nakasaksi. Mayroong usap-usapan na isang nilalang na kasing lakas ni Grandmaster Vidra ang darating mula sa labas, at mukhang walang iba ito kundi ang Grandmaster ng Thailand, si Melody Monk. Ipinaliwanag ni Luan, ang isang taong naglilinang sa loob ng 5 taon ay nagiging isang martial warrior. Ang isang martial warrior na nagsasanay ng isang teknik sa loob ng 10 taon ay nagiging isang Grandmaster at nagtatatag ng kanilang sariling angkan. Higit sa antas ng Grandmaster, ang mga mandirigma ay nahahati sa 2 kategorya. Ang una ay binubuo ng mga nagsasanay ng mystical arts, na nagkakaroon ng kakayahang kontrolin ang panahon at iba pang elemento. Ang pangalawang grupo ay pinahuhusay ang kanilang martial prowess sa isang pambihirang antas. Una nilang nararating ang primary realm, pagkatapos ay umaakyat sa divine realm. Sinasabing ang mga mandirigma sa divine realm ay napakalakas kaya nilang puksain ang buong hukbo sa isang atake lamang. Samantala, dahil sa desperasyon, ipinahayag ni Grandmaster Luyandong, kayong mga hanggal. Wala kayong ideya. Ang pagtitipong ito ay nakapag-akit ng maraming makapangyarihang master ngayong taon. Nakatayo sa inyong harapan ang walang iba kundi si Grandmaster Melody Monk mula sa Thailand. Narito siya para guluhin kayo. Tapusin ninyo na ang aking
Buhay ngayon at tingnan ninyo ang gagawin niya sa inyo. Sa lahat ng mga master dito, si Grandmaster Vidra lamang ang makakatapat sa kanya. Umiwas siyang kumilos dahil lamang sa akin. Kung papatayin ninyo ako, papatayin niya kayong lahat. Hinawakan ni Luan si Labo Yandong at ngumisi, sigurado ka bang walang makakatalo sa iyong Grandmaster, o na ang lalaking nakatayo sa ating harapan ay hindi mapipigilan kung wala ang tulong ng iyong master. Sa sandaling iyon, dumating si Grandmaster Vidra at nagutos, tumigil ka riyan. Naisip ni Luandong sa sarili, sa wakas, dumating na ang aking master. Kinilala ni Grandmaster Vidra, inaamin kong nagkamali ang aking disipulo rito, ngunit ang buhay at kamatayan ay hindi mga bagay na basta-basta mo na lang mapagdedesisyonan. Kung papatayin mo siya ngayon, sisiguraduhin kong mamamatay ka rin. Tungkol naman sa iba, kung sila'y mabubuhay o mamamatay, wala akong pakialam. Sumagot si Luan, binabantaan mo ba ako? Sinasabi mo ba na dahil tinalo ko ang iyong disipulo, papatayin mo na ako ngayon? Ngunit sabihin mo sa akin, bakit ko kailangang mag-alala kung mabubuhay o mamamatay ang sino man dito? Singit ni Lin Huang ng may pagmamadali, Ginoong Luchin, ang kaaway na nakatayo sa harapan mo ay labis na mapanganib. Bilang isang opisyal ng hukbo, hinihimok kitang isaalang-alang ang kaligtasan ng lahat. Mayroon ding makapangyarihang panlabas na puwersang sangkot sa sitwasyong ito. Binaliwala ni Luan ang babala, na sinasabing, tanging ang mga hindi kayang kontrolin ang mga pangyayari ang kailangang mag-isip ng malalim. Ang mga may kapangyarihan ay hindi nag-aalangan bago kumilos. Pagkasabi nito, pinatay niya si Luyandong sa mismong lugar. Gulat na nanood ang mga tao at bumulalas, anong ginawa niya? Pinagmasdan ni Grandmaster Melody Monk, tunay ngang malupit ang binatang ito. Simpleng sinabi ni Luan, ayan, pinatay ko na siya. Ano ngayon? Si Grandmaster Vidra, na ang mga mata ay puno ng galit, ay nagpahayag, ngayon, ipapakita ko sa iyo ang susunod na mangyayari. Lumipat ang eksena sa isang flashback ni Grandmaster Vidra na nakikipag-usap sa isang nakatalukbong na figure. Nagdalamhati si Grandmaster Vidra, ilang taon na akong dumating sa Divine Realm, ngunit hindi ko pa rin nararating ang ikalawang yugto. Sinubukan ko na ang bawat paraan ng paglilinang, ngunit walang gumana. Iyon ang dahilan kung bakit ako lumapit sa iyo upang humingi ng gabay. Ano ang dapat kong gawin? Nagpayo ang nakatalukbong na figure, kailangan mong gumamit ng isang sinaunang pamamaraan. Kakailanganin mo ang isang ulila na dapat mong ituring na parang sarili mong anak. Kumbansihin mo siya na mas mahalaga siya sa iyo kaysa sa anumang bagay. Pagkatapos ay utusan mo siyang pumatay ng hindi mabilang na buhay at hulihin ang mga kaluluwa ng mga pinatay. Tandaan, gaano man siya kalakas, dapat siyang palaging magtiwala sa iyo ng lubos. Kapag ang ulilang iyon ay nakapatay na ng 1,000 cultivator, dapat mo siyang patayin mismo. Sa paggawa nito, ang kanyang pananampalataya sa iyo kasama ang kapangyarihan ng 1,000 kaluluwang iyon ay tutulong sa iyo na makalusot. Ito ay isang mahabang proseso, ngunit epektibo. Kasunod ng payong ito, hinanap ni Grandmaster Vidra si Labyandong at lumapit sa kanya, na nagtatanong, "Bata, ano ang pangalan mo?" Sumagot ang batang lalaki, "Ang pangalan ko po ay Labyandong." Ngumiti si Grandmaster Vidra at sinabi, "Labo, ibinibigay ko sa iyo ang banal na bead na ito bilang regalo sa iyong kaarawan. Panatilihin mo itong nakatali sa iyong pulso sa lahat ng oras. Kung sakaling mapahamak ka, basagin mo lang ang bead na ito, agad ka nitong ay teleport sa ligtas na lugar." Sa paglipas ng mga taon, lumalim ang tiwala ni Labo sa kanyang master. Bagamat likas na dalisay ang puso, isinagawa niya ang bawat utos na ibinigay sa kanya ni Grandmaster Vidra, gaano man ito kalupit. Sa huli, sa pagtatapos ng kanyang buhay, nagbago siya at naging isang demonyong Grandmaster. Naisip ni Grandmaster Vidra sa sarili, sa loob lamang ng ilang taon, pinatay na ni Labo ang lahat ng kailangan kong puksin. Ngayon ang araw na dapat ko siyang patayin, nakawin ang kanyang paglilinang, at sa wakas ay marating ang ikalawang yugto ng Divine Realm. Ngunit sa harap mismo ng aking mga mata, kinuha ng iba ang kanyang buhay. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao sa galit, nagmumuni-muni, gumugol ako ng 60 taon sa pagmamanipula kay Luyandong. Ang matagal na pagpapanggap ay nakakapagod, at ngayon, lahat ng aking pagsisikap ay nasayang. Magbabayad kayong lahat sa kanyang pagkamatay.
Lumuhad ang ilang disipulo at nagmakaawa, Master, wala kaming ginawang masama. Wala kaming kasalanan, Grandmaster Vidra. Ang kanyang boses ay malamig, sinabi ni Grandmaster Vidra. Ilang araw na ang nakalipas, ipinangako ko sa hukbo na lalabanan ko ang Master na darating sa West Mountain. Ngayon, nakatayo ang Master na iyon sa aking harapan. Maaari ko kayong labanan ng sabay-sabay, ngunit gaya ng kasabihan, bago lutisin ang mga panlabas na problema, kailangang lutisin muna ang mga problema sa loob. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan ko munang puksain ang mga panloob na hadlang na ito. Hinarap si Master Melody Monk, nagpatuloy si Vidra, ginulo ng taong ito ang kapayapaan ng ating bansa, at kailangan kong maghayganti. Sa hinaharap, walang sino man ang dapat maglakas loob na humadlang sa atin. Bagamat tayo ay magkaaway, maaari ba tayong magsanib puwersa kahit minsan lang? Bilang kapalit, bibigyan kita ng malaking pakinabang. Kalmadong tumugon si Melody Monk, Grandmaster, ang kasamaan ay nasa puso mo, hindi sa akin. Dumating ako rito upang itaguyod ang aking dharma, hindi upang piliting pumasok sa iyong teritoryo. Gayunpaman, dahil sinasabi mong mayroon kang mga panloob na isyo, dapat mo munang lutisin ang mga ito. Hindi ako makikialam sa bagay na ito. Samantala, nagbulungan ang mga tagasunod ng Grandmaster sa kanilang sarili. Narinig ko na madalas mag-away ang mga Chino, at mukhang totoo nga. Nag-aaway pa rin sila kahit ngayon. Sa kabaligtaran, kami, ang mga Thai, ay pambihira. Una naming tinatamasa ang aming mga bakasyon at saka na kami naglilinang. Hindi kami nag-aaksaya ng oras sa gayong mga walang kabuluhang bagay, pahayag ni Grandmaster Vidra ng galit. Ikaw na walang galang na bata. Pinatay mo ang aking paboritong disipulo ngayon sa harap ng lahat. Ipinahayag ko na ikaw na ngayon ang pinakamalaking kaaway ng West Mountain. Sumagot si Luchin ng may ngisi, sabihin mo sa akin, nakatayo ka rito at ipinapahayag na papatayin mo ako dahil lamang kinuha ko ang buhay ng isang tao. Ngunit hindi ba ang taong iyon ang responsable sa pagkamatay ng libu-libong iba pa? Paano ang kanyang mga krimen? Nagpatuloy siya, sinasabi mong teritoryo mo ang West Mountain, kaya ibig bang sabihin yon na lahat ng naririto ay pag-aari mo rin? Kanina lang ay binyantaan mo ako na papatayin mo ang lahat ng mga taong ito. Ano ang dapat kong isipin doon? Kung tinatawag mo akong kriminal, kung gayon ano ang itinuturing mo sa iyong sarili? Ngumisi si Grandmaster Vidra at sumagot, kung gusto mo ang katotohanan, kung gayon makinig kang mabuti. Lahat kayo ay walang iba kundi hamak na mortal sa paningin ng mga cultivator na tulad ko. Kayong lahat ay mga langgam lamang. Mga langgam na dapat durugan bago pa sila maging istorbo. Ang aking lakas ang nagtatakda ng aking kapalaran, kung hahayaan ko kayong mabuhay o tatapusin ko kayo dito at ngayon. Ang desisyong iyon ay nasa aking mga kamay lamang. Ngumisi si Luan at sumalungat, kaya naniniwala kang kontrolado mo ang lahat. Ikaw, na mayabang na hanggal, sino ka sa tingin mo? Talaga bang naniniwala kang ligtas ang lugar na ito dahil nandito ka? Kung gayon, para saan pa ang hukbo? Grandmaster Vidra, labis na balisa sa paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang disipulo, ngunit isang bagay ang tiyak kong alam, si Labo Yandong ay hindi kasing baba ng iyong inaangkin. Ginawa niya ang lahat sa utos ng iba, at ngayon papatayin ko ang mismong taong iyon, na nangangahulugang mamamatay ka rin dito. Nagpatuloy siya ng may pananakot. Kahit hindi ka pa dumating dito, hahanapin kita sa iyong sariling tahanan. Ngunit pinadali mo ang aking trabaho sa pamamagitan ng pagpapakita mo mismo. Hahanapin ko ang bawat butas para sa isang daga na katulad mo. Madilim na tumawa si Master Vidra, narinig mo na ba ang kasabihang, hindi lahat ng butas ay nagtatago ng daga, ang ilan ay naglalaman ng makamandag na ahas. Binalingan ni Luan ang isa pang grupo at sinabi, aasikasuhin ko kayo mamaya. Una, aalisin ko muna ang basurang dayuhan na ito. Pagkatapos ay nagbabala siya, kayong mga dayuhang master, bumalik na kayo sa inyong lupain. Kung hindi, ibaon ko kayo ng 7 talampakan sa ilalim ng lupa. Sa tingin ninyo ba basta-basta na lang kayong makakapanlupog sa aming bansa? Sukat na ako sa inyong kalokohan. Nakakairita na ang pakikinig sa inyong mga sinasabi. Ipinapangako kong susuntukan ko kayo ng pagkalakas-lakas kaya makakakita kayo ng mga bituin. Dahil sa mga salita ni Lucien, sumiklab ang galit ni Melody Monk.
Nagsimulang magbulungan ng may pagkabalisa ang mga nanonood, halata ang kanilang takot. Ito na ang katapusan natin, bulong ng ilan. Selyado na ang ating kapalaran. Paano tayo naging ganoon kaangal na insultuhan hindi lamang isa kundi dalawang divine level cultivator? Kung hindi tayo tatakas ngayon, papatayin tayong parang mga baka. Ngumisi si Grandmaster Vidra, labis kang mayabang sa kabila ng pagiging nasa primary level pa lamang. Hindi bagay sa iyo ang gayong kay-abangan. Kinikilala kong ikaw ang pinakadakilang cultivator ng iyong henerasyon, ngunit kung naghintay ka pa ng 10 taon, iba sana ang nangyari. Ang pagpunta mo rito ngayon ang pinakamalaking pagkakamali mo. Selyado mo na ang iyong sariling kapalaran. Si Melody Monk, na tahimik hanggang ngayon, ay nagsalita sa wakas, wala akong balak na gumawa ng anumang aksyon dito, ngunit dahil naglakas loob kang insultuhan ako, maghanda kang masaksihan ang aking tunay na kapangyarihan. Habang siya'y nagsasalita, isang malaking iceberg ang sumabog mula sa tubig. Sa isang paggalaw ng kanyang kamay, inihagis niya ito patungo kay Luchin, na umuungal, mamatay ka, insekto. Gayunpaman, walang kahirap-hirap na winasak ni Luchin ang buong iceberg sa isang suntok lamang. Nataranta ang mga tao sa paligid at sumigaw, tumakbo. Kung bumagsak sa atin ang iceberg, madudurog tayo. Mabilis na kumilos si Lin Hualong, na sumisigaw, pumila kayo at lumikas ng maayos. Hindi kailangang magtulakan. Samantala, si Melody Monk, nagulat pa rin, ay naisip sa sarili, kay nakakatakot na kalaban. Minamaliit ko siya. Ang aking mga iceberg ay mas mapanganib kaysa sa ordinaryong yelo, ngunit winasak niya ito sa isang suntok lamang. Hindi iyon maliit na bagay. Kung nagawa iyon ng batang ito, kung gayon mas makapangyarihan siya kaysa sa aking inaakala. Sa sandaling iyon, inilunsad ni Master Vidra ang kanyang soul burning attack kay Luchin. Sumagot si Luan sa pamamagitan ng pagdaloy ng enerhiya ng kanyang binhi, na epektibong pinawalang bisa ang atake. Nag-isip siya, ang itim na usok na ito ay napakalakas kaya tinutunaw nito ang aking mga harang. Ang lalaking ito, tunay siyang nakakaintriga. Ngumisi si Master Badra, ang aking soul burning technique ay kayang sumipsep ng iyong espesyal na enerhiya, gaano man karami ang iyong gamitin. Umaatake ka man o nagtatanggol, lalamunan nito ang lahat. Ikukulong ka nito hanggang sa maging abo ka. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw si Luan mula sa itim na usok at lumitaw sa likod ni Master Vidre sa isang kisap mata. Walang pag-aalinlangan, nagpakawala siya ng isang malakas na suntok sa mukha ni Vidra, na nagpatilapon dito sa tubig. Napasinghap si Melody Monk sa gulat, isa ka ring divine level expert. Si Master Dangba, na gayon din ang pagkamangha, ay bumulalas, nakikipaglaban siya sa dalawang divine level cultivator, gayunpaman nananatili siyang hindi natitinag. Sa katunayan, pinapahirapan niya sila. Sino ba si Luchin at anong uri ng cultivation technique ang kanyang ginagamit? Hindi man lang natin ito kayang unawain. Naisip ni Melody Monk sa sarili, ang lalaking ito ay napakahusay sa pagtatagon ng kanyang kapangyarihan. Hindi ko man lang naramdaman ang kanyang lakas hanggang sa umatake siya. Isa lang ba siyang divine level cultivator, o nasa mas mataas pa siyang antas? Wala tayong alam tungkol sa kanya. Mayroon noong mga eksperto na nagpakadalubhasa sa parehong mystical arts at martial arts, na ginagawa silang labis na nakakatakot sa kabila ng kanilang ranggo. Si Master Vidra, na nakabawi na mula sa suntok, ay bamulong, si Luo Chin ay hindi ordinaryong cultivator. Nang makulong siya sa aking itim na usok, kumuha ako ng ilang impormasyon tungkol sa kanya gamit ang aking usok. Sinuri ko ang kanyang mga buto, at ang pinakanakakagulat na revelasyon ay ang kanyang mga buto ay 20 taon pa lamang. Ang batang ito, 20 taon pa lamang siya. Nanlaki ang mga mata ni Melody Monk sa hindi makapaniwala. Grandmaster, huwag mo akong subukang lokohin. Halos 100 taon na akong naglilinang. Kung sinabi mong itim ang buwan, maaaring naniwala ako sa iyo, ngunit sabihing 20 taong gulang pa lamang ang batang ito at nasa divine level na, iyon ay talagang imposible. Sinabi ni Master Vidra na kung paniniwalaan nila siya o hindi ay nasa kanila na iyon. Gayunpaman, sigurado siya sa isang bagay, kung mabubuhay si Luan, maaari itong maging malaking banta sa marami. Binigyang diin niya na kung papatayin nila ito ngayon, ayos lang,
kung hindi, bukas ay maaaring hindi na nila ito mahawakan. Naguguluhang tanong ni Melody Monk kung ano ang ibig niyang sabihin at kung paano nila ito papatayin. Bilang tugon, tinawag ni Master Vidra ang kanyang demonyong si Vidra. Hinimok niya ang lahat na pagsamahin ang kanilang lakas sa kanya upang mapabagsak nila ang walang hiyang kalaban na ito ng sama-sama. Si Master Dengba, na malalim ang iniisip, ay kinilala na si Master Vidra ay tunay na isang divine level cultivator. Napagtanto niya na ganap na tinawag ni Grandmaster Vidra ang kanyang demonyong si Vidra. Nang maglunsad ng atake ang demonyong si Vidra, ipinahayag nito na mamamatay na ang kanyang kalaban. Gayunpaman, sa sandaling iyon, pinatamaan ni Luan ang sandata nito ng isang malakas na suntok. Samantala, sa ibaba ay nakitang inililigtas ni Lin Haong ang mga tao. Sa isang nakakagulat na pangyayari, sa isang suntok lamang mula kay Luchin, nagsimulang maglaho ang demonyong si Vidra. Hindi makapaniwala si Melody Monk na bamulong na ang trump card ni Grandmaster Vidra ay nawasak sa isang suntok lamang. Tinanong niya kung nangangahulugan ito na ang kalaban ay isang martial cultivator. Si Master Vidra, na ngayon ay pagod na, ay umamin na ang lakas ng bata ay labis na lumampas sa kanyang inaasahan. Humarap siya kay Melody Monk at binalaan ito na tumigil sa panonood lamang mula sa sidelines. Kung hindi nila gagamitin ang kanilang buong lakas, wala silang makakamit dito. Ipinaalala niya kay Melody Monk na hindi lamang ito ang kanyang laban, kung babagsak siya, babagsak din si Melody Monk. Determinado si Melody Monk na panyanatag ang kanyang mga tagasunod na ipapakita na nila ngayon ang tunay na kapangyarihan ng kanilang mga tao mula sa Thailand. Ipinahayag niya na gagamitin nila ang kanilang Mystic Heavenly Order, at habang siya'y nagsasalita, bumuo sila ng isang napakalakas na porma sayon. Dagdag pa niyang nanguyam na ang mga Chino ay walang tunay na pag-unawa sa pagtawag, na ipinapaliwanag na ang tunay na pagtawag ay hindi tungkol sa paglikha ng isang kopya kundi sa pagtawag sa mismong asensya. Pagkasabi nito, ipinahayag niya na tinawag niya ang tunay na layunin ng demonyong Diyos. Walang impresyon, ngumisi si Luochin, na sinasabing kalahating oras na siyang naghihintay habang nag-aaksaya sila ng oras sa mga kalokohang ito. Sinabi niya na ang kanilang Mystic Heavenly Art ay napakatagal ihanda kaya ilang beses na niya silang natalo. Gayunpaman, inamin niyang matagal na siyang hindi nakakakita ng palabas sa circo, kaya pinayagan niyang panoorin ito. Dahil sa galit, hinamon siya ni Melody Monk na saksihan ang tunay na kapangyarihan ng kanilang circo. Kasabay nito, inutusan niya ang kanyang demonyo na umatake. Samantala, inilunsad ni Grandmaster Vidra ang kanyang atake gamit ang Heavenly Water Technique. Ang puwersa ng kanilang pinagsamang atake ay nagdulot ng malaking pagsabog sa tubig. Si Lin Huang, na nasaksihan ang labanan, ay labis na namangha. Napagtanto niya na ito ay tunay na labanan sa pagitan ng mga Diyos, at ang mga ordinaryong tao na tulad niya ay walang papel sa gayong tunggalian. Kahit na tinatawag sila ng mga makapangyarihang nilalang na hamak na mga langgam, hindi iyon isang insulto para sa kanila, sila ay tunay na walang halaga. Habang tumitindi ang labanan, nagsimulang ihanda ni Luchin ang kanyang kontra-atake. Inamin ni Melody Monk, na pagod na ibinigay na niya ang lahat, ngunit ang kanyang kaaway ay tumatangging mamatay pa rin. Nadama ni Master Vidra na mayroong mali sa sandaling iyon. Walang pakialam na pinagpag ni Luan ang isang maliit na kislap ng apoy sa tubig. Nadama ni Master Vidra ang nalalapit na panganib at nagmadaling nagbabala sa lahat na huwag maliitin ang atakeng ito at agad na tumakas. Malamig na sinabi ni Luan na labis na silang nag-aksaya ng oras. Sa isang iglap, kumalat ang maliit na kislap na parang apoy sa tuyong damo. Naguguluhang nahirapan si Melody Monk na maunawaan ang nangyayari. Ipinagpalagay niyang nakalusot si Luchin sa pamamagitan lamang ng pagsasanay ng kanyang martial arts, ngunit ngayon ay nagtataka siya kung paano rin kayang gumamit ng mystic cards ang bata. Gayon din nagtataka, inamin ni Master Vidra na wala siyang paliwanag dito. Ngumisi si Luan at ipinahayag na bagamat sila ay divine level cultivator, natigil pa rin sila sa unang yugto ng divine realm. Ipinaliwanag niya na ang divine realm ay may 9 na antas, at ang agwat ng kapangyarihan sa pagitan ng bawat antas ay napakalaki. Bago ang kanyang paglusot, sumipsop siya ng 2 heavenly seeds at nagal-in ang gamit ang Emperor's Scripture. Ipinahayag niya na winasak na niya ang hadlang sa pagitan ng martial arts at mystic arts.
Kahit wala siyang iba kundi kaalaman, nasa ikatlong yugto na siya ng Divine Realm ngayon. Sa makatuwid, imposible silang makalaban sa kanya. Sa wakas, napagtanto ni Melody Monk ang bigat ng kanyang pagkakamali at nagmakaawa ng awa. Inamin niyang isang malaking pagkakamali ang pag-alis niya sa Thailand. Gayunpaman, nanatiling hindi natitinag si Luo Chen. Bagamat naisip niyang patawarin ito, hindi niya makalimutan ang mga salitang binitawan ni Melody Monk kanina. Walang pag-aalinlangan, pinuksa niya si Melody Monk at ang buo nitong pangkat. Nasaksihan ni Master Vidra ang pagkamatay ng isang cultivator na kasing lakas niya, at labis siyang natakot. Sumulong siya at hinarap si Luo Chen, tinatanong kung talagang balak nitong patayin siya. Nagbabala siya na marami siyang hawak na mahahalagang lihim at pinaalalahanan ito na ang kanyang sekta ay kabilang sa Cullen Secret Domain. Nagbabala siya ng masama na anumang gawin ni Luo Chen sa kanya ngayon ay tiyak na babalik at hahabol sa kanya sa hinaharap. Hindi natin nagsiluan at sumagot na kung talagang naniniwala si Vidra na kaya siyang saktan ng kanyang sekta, labis siyang nagkakamali. Nang walang isa pang salita, pinakawalan niya ang kanyang Heavenly Fire, naganap na Samaire kay Vidra. Habang namamatay si Vidra, nag-iwan siya ng huling babala, sa araw na mabuksan ang pintuan ng Cullen, lahat ng mga kaalyado ni Luo Chen ay mamamatay. Si Lin Hualong, na pinapanood ang mga pangyayari, ay labis na hindi makapaniwala. 2 divine level expert ang pinatay ng isang hamak na bata. Ang batang nakatayo sa kanyang harapan ay ginawang abo ang isang buong divine cult. Napagtanto niya na hindi ito ordinaryong Grandmaster, si Lu Qin ay isang immortal na master. Alam niyang kailangan nilang itago ang lahat ng impormasyon tungkol sa pag-iral ni Luo Chen, kung hindi, ang buong mundo ng paglilinang ay yayanigan hanggang sa kaibuturan. Noong una, naniwala siyang malaki ang kanyang kapangyarihan, ngunit ngayon ay nauunawaan niya na kung ihahambing kay Lu Qin, siya ay walang iba kundi isang hamak na alikabok sa karagatan. Sa sandaling iyon, lumapit kay Lu Qin ang ilang nakaligtas na tagasunod ni Melody Monk. Isa sa kanila, desperadong iligtas ang sarili, ay nagsabing wala silang ideya kung bakit talaga pumunta roon ang kanilang master. Ipinilit niya na sila ay mga tagasunod lamang na naghahangad na palawakin ang kanilang kaalaman at sumama lamang sa kanilang Panginoon sa pag-asang kumita ng pera. Ipinagpalagay nila na ipapalaganap nito ang kanyang mga aral habang sila ay nagsasagawa ng kanilang negosyo. Nagmakaawa sila, nanunumpa na wala silang kaalam-alam sa anumang nakatagong motibo sa likod ng mga ginawa ni Melody Monk. Sinabi ni Luan, bigyan mo ako ng isang dahilan kung bakit dapat kitang palayain. Siguraduhing maganda iyan dahil isa lang ang pagkakataon mo.